Welcome back mga kamotel. Nandito tayo sa ilalim ng upo. So inyong makikita, ang daming bunga. Daming bunga. At ito ay ka-harvest lang daw at nakuha ay 25 kilos. 25 kilos. Kaya lang wala dito yung talagang may-ari nito kaya hindi natin ma-interview. Tignan mo. Ha? Bagong harvest, bagong ano. Ito mga kamotel, isang ano lang oh. Talagang dami ang bunga. Oh. Marami. Pero marami pa rin. Marami. Ilang ano na ito? Ilang nakakakuan? Bulan? Ito lang. Ganda ng mga upo. May jam. Tirano sa pan. Bitano. Sa kana tayo. Maguyang mo to? Ha? Maguyang mo? Di mangod ko. Ah, mga. Damo pang mangod ko. Ganda oh. Ibang Ibang klase ni, sir. May ibang klase din ano? Ganito ibang klase ni. May nalo kasi siya dire. Na kami kaya ibang klase. Ibang variety? Ibang variety niya ni. Na exe. Yan, may mahaba. Iba ito. Sulit to, mas matimbang to sa mahaba. Oh, mas mabigat. Oo, mas matimbang nga. Ay, per kilo naman ang ano, no? Ah. Pero yung talong atang mahina, no? Tatalong na, kanya eh. Mahirap ang talong yan, alagaan. Gadi ang talong. Kaya nga, damo ang tapol. Ang di maguyan si Ray Mais. Mais? O damo na testingan namin. Ang kaya subok na diri ang tinang-trial tanan may ang balingoy hindi siya magkon. Balingoy hindi man? Hindi na siya. Dati puro balingoy gimpang gapot na ba? Malapit sa dagat ay. Hindi. Sa lupa. Hindi, uok talaga. Sa uok. Uok ang kabila. Nama ang okra, mga man bansot man okra. Kumbaga ginatanan Subukan. subukan para hindi okay. Tama guys, kung hindi magsusubok ay grabe yung bunga. No? Halos sunod-sunod na naman, no? Marami talaga naman. Sunod-sunod, no? Ito yung kagandahan ng ano. Ang isa sa magandang itanim mga kamotel. Tignan mo, yan na, sunod-sunod, no? Ang isa sa pinakamagandang itanim talaga ay upo. Kasi, ano siya, low maintenance. Walang gasinong insecticide. Unlike sa ibang mga halaman, ay kailangan mo lalo ng talong. Ang ganda, tinan mo, ang ganda nito na tanim ay upo. At saka yung kalabasa maganda. Pero pag ibang sabi niya kanina ay yung okra, yung talong, parang hindi ayon sa kahit saka yung Pichay sir, di rin dito sir. pichay, balinghoy. Ay sir, try yung daya mo. Dinatay na lang ano yun. Kasi depende sa lupa at saka yung ano dito, ayan na maganda yung Pinakamalakas talaga ito sir, tatlong klase. Yung pinakamalakas pipino. Yun yung upo. Tapos, ito tsaka ito. So, may kamatis pa yun. Okay yung kamatis. So yun sinasabi ko na isa sa magandang itanim talaga ito yung upo. Walang kasi nung maintenance. Ang abono nito, pag nag-abono siya araw-araw o bawat dilig, o dilig lang, Ang dilig lang halo lang sa pan. pandilig. Oo. Ay saan ang source niyo ng tubig? Ang sarap to. Mayroon dito itong source. May bubon. May bubon ng Pan talaga siya. nagpahukay. Talagang ano no. Mayroon doon. So ito mga kabuti lang. Ito yung gusto kong i-share sa inyo na ang the best na ialagaan itanim upo. Kaya sinabi ko na walang maintenance. Pwede itong mabuhay ng hindi i-pollinate. Pero sabi niya, pinopollinate niya ito. Pinopollinate. Sa bagay nga naman, mas mabuti yung pollinate. Lalo na kung malayo sa walang masin ng mga good insects, yung mga bubuyog, ay mas maganda ito i-pollinate para siguradong
Siguradong matutuloy. Pero kung sobrang lawak naman yung tanim mo ganito ay hindi mo nan pwede. Pero ito okay na itong kahit konti lang na tanim mo. Siguro wala pa itong 100. Wala. Wala pang 100 o malapit na siguro sa 100. Kasi malayumit yung pagkatanim mo. So kahit na ito yung kagandahan kasi yung pagtatanim nito pagka walang gasinong insect. Wala, hindi tulad ng ibang mga tanim, dapat araw-araw, every 3 days mag-spray ka. Lalo ng ampalaya, kung minsan pag mahina yung mo, mag-spray ka. Pero ito ay, hindi kasi nang itindi na napuan ng fruit fly ito. Yan. Walang fruit fly, kaya hindi ka malulugi sa labor. At yun nga, sabi ko ay mag-aabono ka lang at saka diligan mo lang. Yun lang, wala nang iba. Pag nagpupulinit, yun lang ang so yun lang ang gagawin mo, sigurado mag-harvest ka na. At ang kagandahan dito sa amin ngayon, mataas yung presyo ng gulay. Dahil walang gulay galing sa Lucena na marami, hindi kalaban ang Lucena kundi ang Lucena po mismo ang nagkukontak para i-supply nila dito sa mga nagtitinda dito na galing Lucena na kumukuha. So, yun ang kagandahan ng Oppo. Yan. Ang aking ma-advise, kung walang magawa, magtanim ng Oppo. Kahit ilang puno lang, kung pansarili lang, hindi mo na yun makayang ubusin yung mga 5 puno. Pero kung gusto mo ng dagdag kita, ito ganito. Napakaliit lang ito mga kabutilo, ilang metro lang ito. 25 kilos every 3 days. 2 days, 2 days, 3 days. So ito may extra na yung bumibili-bili ng pailan-lan. So ito, bukas ito magha-harvest na naman. Kasi ito harvestable na. Kasi pag sobrang malalaki na, hindi na... Iwanan yan sir, iba sir, kaya may order. Iba. May mga order. Minsan ganyan, tinuturo na yan. Yan. na. Pero ito yung ang kalimitan yung mga ganito, after 2 days ito, yun ang kagandahan. Yung ang buto ay malambot pa. Kasi pag tumigas na yung buto at mahalo sa gulay, may hirap. Gusto dito sir ng mga tao sir kasi walang yung chemical nga. Ayun nga, yun ang yung advantage. talagang dinadayin. Yun ang advantage ng mga ng tanim na kung anong tulad dito sa atin. Yung sinasabi na gulay sa likod bahay lang. Yung pipinong sir kahit di nabalatan dito, pinakain na nga agad. Hugasan lang, kain na, wala na yung balat-balat. Oy, yun yung kalimitan din yung aking lang yan, balat-balat, lang. Wala nang balat. Hindi na binabalik. Lalo na basta mura lang. Basta... Dito, pag hindi kalaki, may tag 2 piraso yan, sir. Ang regular talaga yan, sir, 2 piraso, 1 kilo. Yung pipino na yan. Pero depende rin sa customer. Kung yung gusto niya, malaki. Mayroon pa. Mamaya pupunta tayo dyan. At bibili tayo ng pipino. Yan, target ito. Isang araw pa sana kami pupunta rito. Panabutan mo, sir. Bibili ako ng gulay. Kaso lang ay busy at saka si Toto. Sabi ni Toto ay may ginaobra siya. Dapat nung hapon, Martes ng hapon. Mga alas 2. Dito siya hanggang hapon. Nandito. Uli na siya. So, yan mga kabutil. So, sana ay makatulong itong video namin na hindi naman kailangan malaking lupa kung maging upo lang. At hindi kailangan ang malaking oras mo para alagaan siya. So, yun lang ang may-share namin sa inyo. Madaling alagaan, madaling pagkapirahan. Upo tayo.